Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayo? My name is Jessica Castillo. For today's video, panibagong recipe na naman ang ituturo ko sa inyo. Actually, na-upload ko na ito dito sa aking YouTube channel. Pero dahil may mga nag-comment at may nag-message sa akin personally, na kung ano daw po ang complete costing at ingredients dun sa pancake na ginawa natin before. Naka 8,000 or 7,000 views na ata tayo doon. So to this video, tapusin nyo ito dahil nasa dulo yung ating complete costing para sa mga gustong magnegosyo ng pancake. Mabenta po itong pang merienda at pang almusal. Kahit po sa school, kung malapit kayo sa school, malapit kayo sa mga public places, napakabenta po at napakasarap po ng ating pancake dahil fluffy at malinamnam po talaga. Kahit yung mga amo ko, nandito ako sa Kuwait, ang mga amo ko Arabo, pero nung tinikman nila yung pancake na ginawa ko, gustong gusto nila. Tara, let's get started. Ito mga ingredients na kakailanganin natin. 2 cups all-purpose flour, 1 cup white sugar, pwedeng bawasan, pwedeng dagdagan according to your taste, 1 sachet powdered milk, any brand pwede, 2 medium egg, 3/4 cup baking oil or margarine, 2 tablespoon baking powder, 1/4 teaspoon salt to balance the sweet, 4 cups water, 1 teaspoon vanilla optional. Biyakin natin ang 2 itlog sa ating mixing bowl para sigurado tayong hindi mababaho o hindi tayo makagamit ng masirang itlog. Ibiyakin muna natin sa isang maliit na bowl, saka natin ilagay sa isang mixing bowl. Ako diniretso ko na sa aking mixing bowl kasi sure naman ako na fresh yung fresh yung egg na nagaginamit ko. Haluin natin na maigi or i-mix natin hanggang sa mag-iba yung kulay ng ating itlog. Yung pulang itlog, pag nag-light na, ilagay natin ating 1 cup of sugar. Pwedeng dagdagan, pwedeng bawasan according to your taste. Tulad sinabi ko kanina. Haluin natin na maigi hanggang sa medyo matunaw yung ating asukal. Kaya natin siya hinuhalo or kaya natin siya tinutunaw yung asukal para paglagay natin mamaya ng ating harina, hindi siya natin ma-overmix. Kasi isa sa mga dahilan bakit hindi nagiging fluffy ang ating pancake kasi na-overmix ang ating mixture. Ilagay na natin ang ating asin. Haluin natin na maigi. Isunod natin ang ating 3/4 cup of baking oil or tinunaw na margarine. Haluin po din po natin na maigi. Halo lang ng halo. Ilagay natin ang kalahati ng ating tubig. Kaya po hindi natin lalahat agad yung 4 cups ng water kasi mahirapan tayong maghalo mamaya, matatapon. Ang mixing bowl ko kasi maliit. Pero kung meron kayong malaking mixing bowl, pwede nyo ilagay lahat. Ilagay natin ang 1/4 ng ating harina. Haluin natin na maigi. Hindi natin binibigla kasi pag binigla natin ang lagay, may tendency magkakabuo-buo, ma-overmix natin. Haluin natin hanggang sa mawala na yung mga buo-buo niya o mawala na yung mga puting harina. Haluin na maigi. Ilagay natin yung kalahati ng ating harina. Haluin lang natin. Haluin ulit ng maigi. Huwag naman masyadong halong-halo. Yung, alam mo yun, yung mild lang na paghalo. Para hindi siya natin ma-overmix. Haluin lang natin. Hanggang sa mawala yung mga buo-buo, yung mga puting harina. Haluin lang. Ilagay na natin lahat ng ating natirang tubig kanina. Haluin. Dahan-dahan lang sa paghalo. Tapos ilagay na natin lahat ng ating harina.
Kasi pag binigla po kasi natin siya ng lagay, kahit may malaki kayong mixing bowl, halimbawa nilagay nyo lahat ng tubig nyo, tapos yung harina wag nyo pong ibibiglang lagay kasi pag binigla po natin lagay, may hirapan tayo magtunaw o maghalo dun sa harina, magbubuo siya. Ang mangyayari, mau-overmix natin. Haluin natin. Again, wag mo masyadong i-overmix ang ating dahan-dahan lang po ng paghalo. Yung mawala lang yung mga buo-buo. Iba kasi halo lang siya ng halo. Dahan-dahan lang po ng halo. Ilagay na natin ang ating powdered milk. Kahit anong brand po ng powdered milk, pwede po. Ilagay na natin ang ating baking powder. Bakit po huling nilalagay ang baking powder? Kasi pag nilagay natin sa unang baking powder, magkakaroon siya, mag-create siya ng bubbles. Ang mangyayari sa ating pancake, hindi siya aalsa na maayos kasi pag sinalang natin, hindi na siya masyadong aalsa, hindi na siya maging maumbok kasi nakaalsa na yung harina natin. Magka-create na siya ng bubbles, magkakaroon na siya ng butas-butas sa gitna, maraming butas-butas. Tapos pag sinalang natin, hindi na siya nagiging maumbok kasi nakaalsa na yung harina. Haluin natin hanggang sa ma-achieve natin yung texture na gusto natin sa ating mixture. Yung pag hinalo nyo, hindi mabigat. Yung hindi siya malabnaw at hindi rin siya malapot. Basta pag hinalo siya, mararamdaman nyo yun na hindi siya mabigat haluin, hindi rin siya malabnaw haluin. Nasa gitna siya ng malabnaw at malapot na mixture, na texture. Haloin mo siya pag hinalo mo siya ganyan, pag inangat mo, tinan nyo, hindi siya masyadong malabnaw, hindi rin siya masyadong malapot. Tinan nyo siya, ganyan lang siya, ganyan yung texture na hinahanap natin, ganyan. Pag inangat mong ganyan, hindi siya mapuputol, na hindi naman siya ganun kalapot. Kumuha tayo ng kawali. Pagpasensyahan nyo ng kawali ng amo ko, dahil kung sa bahay ito, pinukpok ko na to sa ulo ng mga anak ko. Char. Mahal na mahal ng amo ko yan, yung kawali na yan. Diyos ko Lord, ayaw niya ipatapon. Kung ako yan, tinapon ko na sa basurahan. Char lang. Ganyan talaga yan kasi pinaglutuan ng tsabate yan ng taga-kusina namin. Para sa amo namin lalaki. Ganyan lang. Pag mainit na, ilagay na natin ang ating ginawang harina. Tapos takpan natin para madali siyang maluto. Ganyan lang siya. Pero may nabibili na sa Shopee ngayon o sa Lazada, yung lutuan ng mga pancake. Mas maganda yan, mas mabilis yun. Ito kasi wala dito, kaya magtsatsaga ko sa kawali. Kaya nga siya tinawag na pancake kasi pan daw. Char. Ganyan. Paulit-ulit lang ng ganyan hanggang sa maubos natin yung mixture ginawa natin. Ang ganda pagka-brown. Ang sarap-sarap. Ganyan lang siya. Paulit-ulit lang ng ganyan. Huwag na kayong, isa pa itong tips na bibigay ko sa inyo. Wag kayo maglalagay ng mantika sa kawali kasi mixture nyo may mantika na. Tapusin ko lang pagluto at babalikan ko kayo. Ayan na, tapos na. Luto na ang ating pancake. Ang sarap. Ang ganda-gandang tingnan. Parang ano siya, parang golden brown. Ang sarap niyan tingnan, promise. Hindi ako mapapahiya sa inyo. Pag sinunod nyo yung ingredients na nasa description box, pag sinunod nyo yun, promise, hindi ako mapapaya sa inyo at hindi kayo mapapaya sa customer nyo. Napakasarap po talaga. Napakalinamnam. Perfect. Tingnan nyo. Mag-sample muna tayo ng isa. Bibiyakin natin sa gitna. Pagkikita ko sa inyo, napaka-floppy. Tingnan, ganyan. Diba? Ang sarap. Ang ganda ng ating pancake. Hindi mo na kailangan siya lagyan ng syrup sa ibabaw o chocolate kasi masarap na po talaga siya, promise. Hindi pa ako nagjo-joke. Gawin nyo po ito. Kung ano po yung ingredients na nilagay ko, yung po ang sundin nyo, napakasarap po talaga. Hindi po ako mapapahiya sa inyo. Kakain lang kami ng mga kasamahan ko at babalikan ko kayo para sa ating costing.
para makita natin kung magkano ba ang magiging puhunan natin at kung magkano ba yung tutubuin natin sa 2 cup ng harina. At paalala lang po ha, ang costing na gagawin ko dito yung sa presyo dito. Pag nag-costing kayo, ang susundin nyo yung presyo kung saan kayo namili para short tayo, makikita natin yung yung income nyo at yung gastos nyo. Huwag nyo sundin yung presyo na ilalagay ko kasi magkakaiba tayo ng presyo depende sa lugar at kung saan pinamili. Saan siya pinamili. Yung costing na gagawin ko ay sample lang sa inyo para may guide kayo kung paano kayo magko-costing. So, ito na, mag-costing na tayo sa puhunan na ginamit natin. Tumutal tayo ng 164 pesos. Nakagawa tayo ng 30 pesos na pancake sa 2 cup na harina. Tumutal siya ng 240 sa 8 pesos na bintahan. Pero ang alam ko, ang bintahan nito is 10 pesos na. So, 244 pesos minus 64 is 75 pesos ang ating magiging tubo sa 2 cup lang ng harina. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. Kung nagustuhan mo ang video natin, please paki-comment na din. Bye! Thank you for watching. See you in the next video.